What's up KG at welcome back sa ating channel. So ngayon nandito tayo sa page ng Bitpinas kung saan meron akong gustong pag-usapan natin dito, no? At tungkol ito sa kanilang yung sa Globe na blinak na nila yung Polymarket. Sa mga hindi nakakaalam, yung Polymarket is parang meron kasi sila doon na parang picture na kung saan pwede kang mag-bet kung ano yung pwede mangyari sa kahihinatnan ng isang event or isang bagay na pwedeng mangyari. So mamaya, mas maiintindihan pa natin. Pero tingnan muna natin yung nangyari ngayon dito sa market cycle ngayong araw na ito. So bumagsak ang Bitcoin ng 66,000 at mas mababa pa ngayong araw na ito. So ito ay 10 hours ago pa. Pero nakita natin na bumagsak na yung presyo ng Bitcoin. So ito na ba yun? Ito na ba yung inaantay natin na papunta naman ng 40,000 ito, na 50,000 ito? No? Sinong mga sumalok sa inyo? Mukhang talagang yung mga nagantay ay talagang na-excite na rin sa pagbaba nitong Bitcoin, no? Pero susubukan pa natin i-monitor pa rin ito at titingnan pa rin natin yung mga opportunity na pwedeng dumating, no? Pero sa ngayon, punta muna tayo dito sa binalita ng Bitpinas kung saan ito nga, yung sa Globe ay hindi na ma-access, hindi na pwedeng ma-access ang Polymarket. Sabi sa news, the telco confirmed the block was implemented following a PAGCOR endorsement, while testing shows the platform remains accessible on some PLDT connection. No? So, tingnan natin ang kanilang news. So, ayon dito sa balita, no, Globe Telecom has confirmed that is block access to blockchain-based decentralized prediction market Polymarket following an endorsement from Philippine Amusement and Gaming Corporation. So yung Polymarket, so pag pinagpatuloy natin yung kanilang presentation, makikita natin na merong kagaya nito. Ayan. So exclusive, Globe confirms Polymarket block following PAGCOR order. So nakalagay dito, the blocking orders comes amid the platform introduction of active betting contracts on local political events, including the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte, as well as active promotion observed on social media. No? So, ibig sabihin kahit yung dito sa Polymarket kasi pwede ka mag-bet pagdating dito kung ma-impeach ba siya o hindi. No? So, talagang malalaman mo dito, maano mo talaga pag nag-bet ka is syempre pag tama ka na na-impeach siya, talagang paldo ka. Pero pagka is mali, ay talagang ano ka talaga, sayang yung pagbe-bet doon, no? So, ang mga Pinoy kasi talaga mahilig sa ganyan noon. Paano, pustahan tayo, yung salitang ganun, no? Pero ang, ano bang pagandang salita? Ang nangyayari kasi, pagdating dito, no? Yung parang, nakakadiri para sa akin na, pagdating sa mga ganito, ito ba yung gusto nating makilala yung crypto? Na which is kagaya nito, decentralized ano to, nasa crypto rin, no? Na which is makikilala dahil sa sugal, no? Ang dami ng sugal, lahat na lang pinagsugalan, lahat na lang. Mula sa Facebook, ads sa YouTube, pati sa kahit saan platform, kahit saan ka tumingin, no? Lagi may sugal, lagi na lang nandyan yung mga sugal na ano na to. So hindi ko alam, no, nandun yung logic na yung sa mga gambling, mga illegal gambling, no. So meron silang tinatawag na mga ano doon, parang pinagbabawalan nila yung mga offshore o yung mga walang lisensya. Pero hindi kasi nawawala yung konsepto ng ano eh. Kung talagang for the better, okay naman itong ginawa ng Globe, no. At least sila talagang blinak nila yung ganitong sites, no. Pero kasi itong mga ganitong klase ng mga ano rin, is tingin ko dapat din talaga na mawala, no? Kasi nagmumukhang sugal eh, no? Makikilala yung crypto as sugal talaga, no? From the meme coin itself, di naman natin matatanggi kasi trading nga mismo eh. Kahit naman ng trading sugal, no? Kagaya nung kunyari, magpaano ka, pero basta merong iba't ibang klase ng ano dito na kung saan merong kang tinitingnan na risk at pinag-aaralan mo. So, pwede siyang magbago ng perspective, magbago yung perspective ng trading. Pagsusugal lang naman ng trading pag wala kang alam eh. Yun lang naman yun eh.
Ganun kasimple yun, no? Kung parang nagbebet ka lang natataas at bababa, so walang ano ito, mas madali ito, guys. Kung talagang sugal na kayo, papasok kayo dito. Poly market kayo, no? At least dito, oo, hindi lang ang pupustahan nyo. So, ang dami, iba't ibang mga ano rin dito eh. Natutuwa nga ako pag tinitignan ko yung mga nakaano rito eh. No? Minsan, kahit salita lang ni President Trump, basta sinabi niya tong salita na to, pag binanggit niya ng 3 beses yung Israel or kung ano man, eh, pwedeng panalo ka na. Kunyari sa isang event, may binanggit siya yung Israel ng 3 beses, so panalo ka na. Depende sa bet mo. Ayun ko. No? So, magandang move naman ito ng Globe, no? Saludo naman ako dito dahil at least na babawasan yung mga ganitong klase ng mga scheme. No, hindi naman to illegal, siyempre, dahil nandyan siya. No? Pero still, gambling. Meron pa bang ibang sinabi dito? While Globe Network users are now systematically blocked, user testing confirms that the platform remains accessible to local users connecting via PLDT naman. So, pwede pa daw sa PLDT yung mga ganito. So, kung mapapansin nyo, dati casino lang yung sugal. Ngayon, halos lahat na lang. Kung saan ka tumingin. Social media, live stream, influencers, trading groups. No? Parang lahat na lang gustong gawing sugal yung... lahat na lang gustong gawing sugal. Yung pera mo gustong isugal ng isugal kung saan-saan. Ito yung dahilan kung bakit maraming mga newbie yung nalilito kung ano ba talaga yung totoong investing, trading, at saka ano yung gambling, no? Dito nga sa kumakalat na dito nga sa balita na to, no? Kung saan na makikita natin na yung agresibong pag-promote ng mga online gambling, mga platform na nakatuon sa mas mabilis na kita. Siyempre hindi na to bago. Sa katunayan, pati mga regulator nga sa Pilipinas nagkakaroon na rin ng hakbang talaga para pa sa mga pagsugpo sa paglaganap ng mga online gambling promotion, mga scam, no, na gumagamit ng financial at saka crypto narratives para makahikayat ng bagong mga user. Kagaya ng binalita natin ng karaan, yung BGWell, pero din dito na iba pa na nabigyan na rin ng mga cease and desist order, no? Ayan, kagaya nito, nagkaroon ng cease and desist order, yung Riscoin, yun, baka meron dito akong mga viewers na nakaalam nila to, League of Sigal. Alam ko itong Sigal na to is nabanggit na sa akin to dati, no? Yung isa kong kasamahan sa trabaho na nasa Davao, so nabanggit niya na sa akin to dati. Pero sabi ko sa kanya, once na mabilis yung kitaan at saka promising, hindi totoo yun, no? So scam yun. Dahil sa crypto, pwede mong gawin yun. So pinakita ko sa kanya na kayang-kaya kong mag-trade ng ako lang, ng walang middleman. So ganun din ang style nito ng Riscoin. Ang problema kasi dito, hindi lang siyempre tungkol to sa pagsusugal eh. Ang malaking problema kasi dito yung mindset na tinuturo nito sa mga tao. No, kapag araw-araw naririnig mo yung salita na easy money, instant profit, double your money, guaranteed na kikita ka, mananalo ka dito. Siyempre yung unti-unti mo naiisip na normal na yumayaman ng mabilis. Siya, siyempre pag nasanay ka na sa ganong mindset, kahit sa crypto, dadali mo talaga yan. Yung mga ganong klase ng mindset. Ngayon, pag-usapan muna natin ano ba yung pinagkaiba ng investing, trading at saka gambling. Sa investing, bumibili ka ng asset dahil naniniwala ka sa pangmatagalang halaga nun. Sabihin, kunyari, ako, naniniwala ako sa Bitcoin, although nandun ako sa team ibagsak. Hindi porket sinabi kong gusto kong bumaba yung Bitcoin, ayaw ko na sa Bitcoin. Gusto kong bumili sa mas mababa. No? So, pinag-aaralan mo yung project, yung technology, yung adoption, at saka yung risk. No? So, sa ngayon, nagpupodeka tayo, yung 500 pesos natin. Pero maliit lang naman yun. Hindi naman yun ano sa akin. No? So, talagang magbubodega ako na talaga ng malalakihan. Once nandun na target na yung gusto kong presyo. No? Yung trading naman, may sistema naman yun. No? Sinabi ko kanina na ng trading is sugal. Sugal yun kung wala kang sistema. Dapat meron kang risk management, may stop loss ka, may strategy ka. Hindi ka umaasa sa swerte, umaasa ka sa probability na tama yung bet mo, tama yung, hindi bet tama yung position mo, no? Kasi, yun dun tayo nalilito Sabihin na natin ng trading, ganun din. Nag-bebet ka lang naman dyan kung tatas sa ubababa pero merong sistema kang sinusunod. Lahat ng kilalang yung trader na talaga nagiging profitable dito, hindi yung mga fake na gurus na nagsasabi na kumikita sila dito to trading, hindi yan
pag hindi nila pinapakita yung sistema kung paano nila ginagamit, paano nila nilalaro yung market, huwag kayong basta maniwala na bigay mo lang yung pera sa akin tapos kikita ka na. Hindi ganun. Walang ganun. No? Maganda example dito si Tito Vlogs. No? Panoorin niyo yung mga ano niya. Meron siyang binibenta na sistema na pwedeng ano yun. Hindi to ano ni Tito Vlogs pero isa rin siya sa mga talaga nagpa-inspire sa akin na mas pag-aralan pa itong crypto. So, puntahan niyo yung kanyang channel, Tito Vlogs, no? So, talagang na-motivate ako. Talagang na-encourage ako once na napapanood ko yung mga videos niya, yung mga Tito moves na tinuturo niya. Tapos, ang gambling naman, ang pangunahing basihan kasi ng gambling ay swerte. Swertehan talaga. Hindi na mahalaga kung gaano kakagaling magbasa ng chart, hindi na mahalaga kung gaano kakagaling katagal sa market. Ang goal lang itumaya tapos aasa ka na kung anong mangyayari. Ngayon, delikado to sa mga crypto newbies, sa mga beginners. Dito na pumapasok yung mga problema. Kasi maraming mga bagong pasok dito sa crypto, hindi muna natututo ng investing. Hindi muna natututo ng risk management. Diretso sila natututo ng trading agad. Humahanap na kagad ng times 10, humahanap na kagad ng times 100, hanap agad yung overnight success na tinatawag. At kapag hindi yun nangyari, no? Susunod niyan, lilipat na yan sa mga palipat-lipat na lang ng hype yan. Pagkatapos lilipat na naman doon sa kabila. Sa kabilang token naman, alam naman nila na kagaya ng nangyari sa Solana platform, no, na nagkaroon sila ng nakalimutan ko yung pangalan ng token, no, na once na gumagawa ng meme, palipat-lipat yung mga tao, pare-parehas na silang nararag pool, no. So ganun yung nangyayari. Hindi lahat kumikita sa mga ganung klase ng mga scheme, no. Tapos kahit anong market cycle, kahit bull market, kahit bear market, kahit may mga bagong meme coin, kahit may bagong AI token, isang aral lang ang hindi magbabago. Itong tatandaan nyo. Kapag ang isang opportunity ay mukhang sugal, tratuhin mo yun na isang sugal. Kapag investment naman, dapat kaya mong ipaliwanag kung bakit ka kumikita bukod sa pag-asa na parang mas may bibili sa'yo na mas mataas sa presyo. Iniisip natin bakit ka ba bumili ng Bitcoin? Kasi iniisip mo lang na may bibili nito sa iyo in the future sa mas pataas na presyo. Hindi. Kasi ang Bitcoin, kung bakit ako nagdo-double down sa Bitcoin ngayon, sa ilang years na nandito ako sa market, dito ko nakita na siya talaga yung king. Siya talaga yung hari nitong cryptocurrency. Kung anong galaw niya, yun ang nakita ko na yung kahit anong token, sorry to say, lahat ng token, altcoin, hindi yan gagalaw ng mataas, hindi yan magbubull run, wala sa bull run ang Bitcoin. Ida-drag down niya pababa lahat ng mga presyo ng mga yan. No? Dahil ang Bitcoin na nagsimula, kung walang Bitcoin, wala yung mga cryptocurrency na yan. At saka pagdating sa global adoption, ETF, tapos gusto na rin niya maging reserve currency ng bawat bansa. May nag-adapt na niyan as legal tender ng El Salvador. No? So nakikita ko yung pinaka-bull picture niya sa experience ko pa lang dito sa market, no? So nakikita ko na ang dami nagbobodega, mga institution, mga bangko, tinitingnan siya, ini-offer siya na ETF sa ibang bansa. At doon pa lang is talagang masasabi ko na talagang Bitcoin ang magdadala ng market. Sorry to say, yung mga altcoin natin, mga hawak ko, mga pa-Axie Infinity yan, Ethereum, mag-zero ang Bitcoin, wala na yan. No? Wala na yan. Bitcoin yan dahilan kung bakit nandyan din ang mga token na yan. No? Kaya siyempre, hindi mo pwedeng hindi mo basta-basta mapapabagsak yung king ng lahat ng cryptocurrency. No? Maraming cryptocurrency, alam ko, naiintindihan ko, may iba't ibang role. Kahit naman ako, bullish din naman ako sa ibang mga token, ibang mga crypto. Pero still, Bitcoin pa rin ako. Yun yung pinaka-realization ko. Although dati, Bitcoin parang 20% lang, 10% lang, ganun lang ang aking dati. Pero ngayon is talagang magdo-double down ako pagdating sa Bitcoin. No? Ngayon, anong advantage dito sa atin? Itong mga binalita natin to kagaya nung nangyari dito sa Poly Market. No?
nagiging aware yung mga tao sa mga manipulative na marketing, natututo yung mga audience na mas kilalanin pa yung pagkakaiba ng investing at gambling. Mas nagiging maingat yung mga newbie. Ang disadvantage na nito, mas maraming tao yung nalalagay sa environment na quick money na mentality, kagaya nitong mga polio market na ito. Nasisira yung reputasyon ng crypto dahil sa mga napagkakamalan ng sugal itong crypto, no? Nagiging mas vulnerable yung mga newbie sa mga scams, kagaya nito, yung mga may cease and desist order na ito, no? At nagkakaroon ng unrealistic expectation na inisip nila, ay crypto, pagka sumali ako dyan, at to the moon yan, talagang dyan ako yayaman. Sumali yun, guys, no? So, nandito yung ating platform, nandito yung ating channel para magbigay ng insight para sa inyo pagdating sa mga balita, sa mga actual na nangyayari na dito. So, tapos na tayo yun. Yung mga content na inilalabas ko dyan is yun yung mga tinitignan nating mga basihan. No? At ngayon dito, yung mga talagang mga real life situation na ang ibinihahatid ko sa inyo dito sa ating channel. No? So, hindi lahat ng nasa crypto ay investment. Yan natatandaan nyo. Hindi lahat na nasa trading ay pagsusugal. At hindi lahat ng kumikita online ay investor. Sa huli, hindi ang bilis ng kita ang magpapayaman sa'yo. Kundi yung ang kakayahan mong umiiwas sa mga trap, kagaya nito na mukhang opportunity. So mag-iingat tayo guys pagdating dito sa pagtangkilik at pag ng mga na to. So ayun lang, no? Sana meron kayo natutunan ngayon dito sa ating mga balita, no? Sa ating mga supporters at subscribers, maraming salamat sa inyo lahat. Saludo sa inyo mga mama at saka sir. At syempre kung meron kayong mga tanong, meron kayong mga comment tungkol dito sa ating mga napag-usapan, comment down below kung ano yung mga sa tingin nyo na mga nito. Tsaka tungkol dito sa Riscoin, League of Sigal na to. No? So kayo ba ay nabiktima rin ito or kayo ba ay nabulungan na nito dati at anong nagpa-decide sa inyo na bakit parang medyo sketchy ito, parang ayoko. Ganun, no? At good thing dahil talagang nagkaroon kayo ng ganung instinct na wag tumuloy sa mga ganitong klaseng platform. Pag-aralan nyo muna guys, no? Ito na ang Bitcoin ay pababa, no? Nasa 66,000, bumababa pa. Magbodega lang tayo ng tama lang, no? So meron tayong ginawa dyan na parang guide para sa inyo, sa ginagawa ko rin, no? Pero not financial advice. Ito ay tinuturuan natin kayo na magkaroon ng disiplina sa pag-iipon at disiplina sa paano ginagawa yung DCA, no? At syempre, hindi naman to assurance. So not financial advice, pero pag-aralan nyo kung paano ginagawa yung mga ganong klase ng mga diskarte. At wag muna kayo mag-trade. No, lalo kung bago lang kayo dito, wag kayong mabulag dun sa mga matalaki yung kinikita or ano, no? Na naka times 1,000, times 200, no? Walag talagang yung ibang losses nila hindi naman nila pinopost. Baka mamaya talo pa sila kahit ganoon kalalaki na yung kinita nila, no? So yun lang, no? Maraming salamat sa inyo lahat at syempre magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!